Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ito po programang Apostolic Back Revival, kung saan po nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po ang lingkod, Padre Ariel Guevara, na mababating po sa inyo ng isang magandang gabi. At kasama po natin ang ating Pastor Jeff, at bigyan po natin siya ng panahon upang siya po ay makapagbati. Yes, purihin ng Diyos mga kapatid. Maraming salamat, Brother Aljon. At muli mga kapatid, isang panibagong paksa naman na isang makabuluhan ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Maraming salamat at patuloy kaming bumabati sa lahat ng mga nakikinig at sumusuporta sa Apostolic Back to the Bible. Lalo na ang aking kapatid na nandito sila ngayon sa Maynila dahil mayroong kasal ng anak ni Sister Nemia, mga kapatid. So, bumabati tayo ng isang congratulations sa kay Sister Malo. Amen, praise the Lord. Salamat po mga kaibigan, at binabati rin po natin ang ating mga kapatid dito po sa kaibigan, Badbagin, sa pangunan ng ating Pastor Jeff Paspi at sa kanyang may bahay, at gayon din sa ating mga kapatiran, ang Family Durumal, Family Bayon, Family One, ay binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At binabati rin natin ating kapatid dyan sa Dubai, si Sir Ariela Guevara at si Sir Arlene dyan sa Bulacan. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Yes, at gayon din, binabati ko rin ang ating kaibigan dyan na si Brother Jimmy Estumago, si Pastor Jimmy Estumago dyan sa North Sagaray, Bulacan. At dyan, ang ating mga katrabaho dyan, no? Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Si Brother John Ray Estumago, at gayon din si Brother Rudy. Nandiyan na member ni Pastor Jimmy Estumago. Binabati po natin ang ating kaibigan na Pastor dyan sa North Sagaray, Bulacan. Magpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Ang ating mga viewers na MCGI, INC, at gayon din ang UPC. At sa lahat ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin si Brother Joel Husky dyan sa Cavite, sa kanyang may bahay. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Binabati rin natin ang mga taga-Bagungbong, sila Brother Raymond Resurrection at sa kanyang may bahay, Brother Jose Mercado at sa kanyang may bahay. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. At ganyan sila Sister Michelle, binabati po natin, no? Happy birthday sa kanyang anak. Nag-celebrate po ng birthday. Yes, sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po kayo lahat, mga kaibigan, ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay talakayin po natin, mga kaibigan, ang mga paksa na patungkol po sa masama ba yung pakikipagdibig. Kasi nga, may naririnig po tayo, mga kapatid, na ang pag-ibig daw ay masama raw, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At ito raw ay pinagbabawal ng banal na kasulatan. Kasi nga, meron po tayo mga kaibigan na naririnig na ayaw namin sa inyo kasi kayo ay nakikipagtalo, no? At nakikipagdebate. So, alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po sa panahon po natin merong ganyan. Yes. Maging sa panahon po ng mga apostol ay maging ang ating apostol Pablo. Amen. Siya po ay nakipagtuliksaan sa mga Grego at Hudyo. Hallelujah. Ang kanyang pinipilit mga kaibigan, kanyang ipinapangaral sa mga Grego at Hudyo ay tungkol po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yes. Kasi nga ang pahayag dito po sa aklat ng Gawa sa 9 at ang bersikulo po ay 28. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Ito po ang pahayag ng Biblia ay ganito. At siya'y kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem. Sa 27 muna mga kaibigan, datapat kinuha siya ni Bernabe at siya iniharap sa mga apostol at sa kanila isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ng Panginoon at kinausap siya at kung paano siya ay nangaral sa Damasco na may kadapangan sa pangalan ni Jesus. At siya'y kasama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem na nangangaral na may kadapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuliksaan sa mga Greko at Hudyo. Datapwat ipinagpipilitan nilang siya'y
mapatay. Kung mapapansin natin mga kaibigan, si Apostol Pablo, siya po ay nakikipagtuligsaan sa mga Greko at Kudyo, mga kaibigan. Ang pakikipagtuligsaan po ni Pablo ay hindi po sa laman at dugo, mga kaibigan. Kasi nga, ang pahayag ng ating Apostol Pablo, yung ating pakikipagbaka, ay hindi ayon sa laman at sa dugo, mga kaibigan. Tingnan po natin sa Efeso 6 at ang bersikulo po ay 12. Ano po ba ang pakikipagbaka na ipinapahayag ng ating Apostol Pablo? Yung kanyang ba makikipagtuligsaan sa mga Greko at Hudyo? Yun ba ay sa laman at dugo? Hindi po, mga kaibigan. Tingnan po natin sa 6. 6:12 ng Efeso. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Kaya nga, mga kaibigan, ang pakikipaglaban pala ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Kaya lalabanan pala, Pastor, yung namamahala ng kadilimang itong sanlibutan. Alam nyo kasi, mga kaibigan, yung maling aral, yan po yung nagpapadilim. Amen. No, yan po nagpapadilim, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kasi ang aral ng Panginoong, Pastor, ito ay liwanag eh. Amen. So, ginagawa nila, mga kaibigan, binubulag nila yung mga tao. At number 1, mga kaibigan, na ang bumubulag sa tao ay walang iba kundi ang diablo. Dahil sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip upang wag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, merong bumubulag, Pastor eh. Yes, amen. So, ang nagbubulag ay walang iba kundi ang diablo. Yes. So, anong gagawin natin bilang mangangaral? Bilang mangangaral, mga kaibigan, kailangan po natin na idilat yung mga mata na ibinulag ng diablo. Yan kasi ang pahayag ng banal na kasulatan. Tingnan po natin, mga kaibigan, ano ang pahayag ng ating ng Panginoon kay Pablo. Pakinggan po natin sa aklat ng Gawa. Ano ang sabi, mga kaibigan at mga kapatid? Dito po sa Gawa 26 at bersikulo po ay 15. Ano ang sabi ay ganito? At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako ay si Jesus na iyong pinag-uusig. Sa 17, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila isinusugo kita. 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ito pala, Pastor, ang purpose, kaya sinugo si Pablo, para idilat niya yung mga mata ng mga tao, mga kaibigan. No? Mula sa kadiliman, sila ay mailipal sa ilaw. Mula kay Satanas, ay mailipal sila sa ating Diyos na buhay. Yes. No? Bigyan natin panahon ating Pastor Jeff kung siya po ay makabahagi. Yung ipinagbabawal, Brother Aljon, yung pumatay ka ng tao at makipaglaban ka sa baril at tabak na realidad, no? Literal na tabak. Pero si Apostol Pablo, nakikipagtuligsaan siya. Ang gamit niya, katwiran at salita. Ngayon, kung ang salita at ang katwiran ay ipinakikipaglaban niya, dito nakikita natin na laging natatalo ang kanyang mga kalaban. So kapag natatalo, nagsisimula silang sumampalataya sa Panginoon. O kasi bakit? Naliliwanagan sila eh. Ang purpose ng pakikipagtalo at pakikipagtuligsaan ni Apostol Pablo ay upang maliwanagan yung tumutuligsa sa kanya. So hindi po masama yon, no? Kasi kung ipagbawal natin,
una na pong ginawa ng Apostol Pablo yan, mga kapatid. Tayo ang apostol natin, apostol ng mga hintil, si Pablo Kaya tayo ay bumabasa ng mga talata at hindi lamang siya, si Apostol Pablo ang nakikipagdebate, Brother Aljon maging si Esteban basahin natin. Maging si Esteban man, mga kaibigan, Yes. ay pinapangatwiranan niya, mga kaibigan, ang salita ng Panginoon. Nakikipagtalo rin siya. Hindi pakikipagtalo, mga kaibigan, sa laman at dugo, Yes. kundi ang gamit nila na pakikipaglaban, ito po ay salita ng Diyos. Tignan po Amen. natin sa aklat ng Gawa sa 6 at ang bersikulo po ay 8. Pakinggan po natin. Yes. At si Esteban, napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumagawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sereneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga Celesia Yes. at taga Asya na nakikipagtalo kay Esteban. Ano nangyari? Hallelujah. At hindi sila makalaban sa karunungan sa espiritu ng kanyang ipinangungusap. Yes. Ang ipinangungusap pala, Pastor Amen. ni Esteban, sa espiritu Yes, amen. Kaya nga, mga kaibigan, hindi sila nanalo kasi nga, ang ipinangungusap ni Esteban ay sa espiritu, mga kaibigan. Dahil nagalit sila kay Esteban, Amen. pinagbabato nila si Esteban, Yes. mga kaibigan at mga kapatid. So, ipinapahayag ni Esteban, mga kaibigan, abirito, hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Kasi, mga kaibigan, ang mga mangangaral, ang kanilang pangangaral, spiritual Yes. Kaya nga, ang pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan ng kadiliman ito. Amen. Yung mga espiritu ng kadiliman, ito ang ilalabanan ng mga apostol, Yes. mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Halimbawa, mga kaibigan, may nagturo sa'yo aral na hindi nasa Biblia. Yes. Papayag ka ba, mga kaibigan, na ang ituturo sa'yo ay hindi nakasulat sa Biblia? Hallelujah. Kasi mga kaibigan at sa ating mga kapatid, halimbawa po, ituturo sa'yo yung purgatorio. Wala naman sa Biblia ang purgatorio. Sino po, mga kaibigan, ang didepensa na magpapahayag na walang purgatorio sa Biblia? Tayo po ba, mga kaibigan, ay tatahimik lang? Hahayaan lang ba natin na yung maling aral ang siyang maghari, mga kaibigan at mga kapatid? Hallelujah. So anong gagawin natin sa maling aral na ito? Kailangan natin ito po ay gibain. Kasi ito ang pahayag ng mga apostol sa 2 Korinto, Yes. sa 10 at ang bersikulo po ay 4. Amen. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Sa 2 Korinto, sa 10 at ang bersikulo 4, ito po ang pahayag ng ating apostol Pablo ay ganito. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban. Akit muna natin sa 3. Yes. Sapagkat bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pinakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yes. Amen. At ang mga bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ito pala, mga kaibigan, ginigiba nila yung maling haka. Purgatorio, haka-haka lang yan Yes. Amen. Yung limbo, haka-haka rin yan. Wala rin sa Biblia yan, mga kaibigan. Yung sign of the cross, haka-haka rin yan Yun ang ginigiba ng mga apostol. Yung aral na mali, mga kaibigan. Kasi, pagka, pastor, pag merong tamang aral, Yes. meron ding mali. Amen. Pag may tunay na apostol, meron din peking apostol. Pag may tunay na pastor, equivalent yung mga kaibigan, Kung pag may tunay na pastor, meron ding peking pastor.
Laging may katapat po yan mga kaibigan kasi nga tayo po ay nasa pakikipagbaka mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga pag may tunay na Diyos, meron din mga Diyos-Diyosan mga peking Diyos mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, pag pinangangaral ba namin ang totoo, pag kami ba ay nakikipagtalo dahil sinasabi namin ang katotohanan, masama ba yun? Hallelujah. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pahayag ng Biblia, ipahayag ninyo ang kanilang mga kasalanan. Yes. Amen. Sabi sa mga ngaral pastor, sumaway ka. Yes. No, magturo ka. Pakinggan nyo sa 4:3 ng ikalawang Timoteo. Yung iba, ayaw nila na nagsusulat. Galit na galit sila sa mga nasusulat. Pero pag sila magturo, hindi naman nakasulat. Gusto nila, hindi tayo magalit. Pakinggan nyo mga kaibigan. Hallelujah. Sa 4:1 ng ikalawang Timoteo. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sabi mga kaibigan, sumaway ka, sumawata ka, pagkamali, sawayin mo. Yes. Amen. Mga kaibigan, bakit kami na mga kaibigan sumisigaw kami? Mali. Hallelujah. Bawa, pangaral mo sa amin yung oneness. Wala nga sa Biblia yung oneness kung mananahimik kami mga kaibigan, maghahari yung maling aral. Yes. Yan po ang nagiging problema mga kaibigan. Kaya nga pinahayag namin sa inyo, kung merong tamang aral, merong maliring aral. Kaya nga may warning si Pablo, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo. Yes. Itakwil. Hallelujah. Yung oneness, di naman ang aral ng mga apostol yan itakwil mo. Kasi ang pahayag nila, Pastor, Yes. pagka hindi ka oneness, hindi ka one God. Oo. Nagiging problema mga kaibigan sa ating mga kapatid, no? Praise God. Okay, Pastor? Pero dahil sa nabanggit mo yung oneness, daanan natin yan. Noong ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa siya ipinapanganak sa lupa, nasa hula na siya ni Isaias, sino ba ang tinatawag na monotheism o nag-iisang Diyos? Ayon kay Isaias sa 46:9. Pakinggan ninyo mga kapatid. 46:9 ng Isaias, ano po ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yung ako'y Diyos, walang gaya ko, sino yan? Ang ama ba yan o ang anak? Yun, maigi. Magandang tanong yan mga kaibigan kasi ito ay tumutukoy pastor sa Ama. Yes. At ang tawag sa ama sa 55:5 ng Isaias pa rin, Holy One Pag binasa mo sa English. Basahin natin mga kaibigan, 55 verse. Ang mababasa pala natin, Brother Aljon, Holy One. Wala naman tayong mababasang Holy Oneness. Kaya tayo, istrikto tayo pagdating sa nababasa. Bakit? Nakasulat, basa. Wala rin Holy Trinity. Yes. Narito ikaw ay tatawag ng mga bansa na hindi mo nakilala at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa ang Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Yung salitang banal ng Israel sa English, yan po ay Holy One. Holy One. Walang Holy Trinity. Yes. Kaibigan, mga kapatid, kasi may narinig ko yung programa ng Seventh-day Adventist na nila Brother Richard, nila Brother Johnson Amican, no? Ang pahayag nila, ang Diyos daw hindi raw absolute one. Kasi ang tinapik nila, kasi nagtanong ako sa programa nila Sabi ko, si Kristo ba ay nag-iisang Diyos na tunay? Kung si Kristo ang nag-iisang Diyos na tunay, sinusugo ba yung nag-iisang Diyos na tunay? Kung sinusugo ang nag-iisang Diyos na tunay, sino ang nagsugo sa Kanya? So ano ang kanilang ang sagot nila, tawag nito nila Johnson Amican, mga kaibigan, hindi naman daw absolute one ang Diyos. Hindi raw talaga, hindi ito isang-isa or absolute one. Ginamit nga nila yung ikan. Pag sinabi raw ikan, ito ay marami, plural, unity.
So, ginagamit nila yung Genesis 1:26, let us make man. Lalangin natin ang tao. Hindi raw gagamit ang Diyos ng plural na salita na lalangin natin ang tao kung wala siyang kasama. At hindi raw tatawagin ang Diyos na Diyos na pag-ibig kung wala raw siyang iniibig ng una. Paano raw yun? Iibigin daw ng Diyos sarili niya. Meron daw talagang iibigin ng Diyos. Walang iba kundi yung anak, pati yung Espiritu Santo. Kaya naniniwala sila mga kaibigan na ang pagkakilala sa isang Diyos, hindi raw ito absolute one, kundi ito raw ay united. One. United one. One God and three person. Mapapansin natin mga kaibigan, no? One God and three person. Yung Ama, hindi siya yung anak. Yung Holy Spirit, hindi siya yung Ama, hindi rin siya yung anak. Vice versa, mga kaibigan. Ngayon, kung yung Ama ay hindi siya yung anak, tanong, yung Ama ba tunay na Diyos? Tunay na Diyos, sasabihin nila. Yes. Yung anak ba na hindi siya yung Ama, tunay na Diyos? Dalawa na. Dalawa na. Yung Holy Spirit ba na hindi siya yung Ama at hindi rin siya yung anak, tunay na Diyos? Tunay na Diyos pa rin. Kaya niniwala sila mga kaibigan, hindi raw tatlong Diyos yun, kundi tatlong persona sa iisang Diyos. Yun po mahirap mga kaibigan, pero may niwala sila, yung Ama hindi anak. Parang nakakalito makikita natin mga kaibigan, yung Ama, hindi siya yung anak. So kung may mababasa sila sa atin na Holy Triune o Holy Trinity, maaari pa. Pero ang nababasa natin, Holy One Opo mga kaibigan, pagka Holy One kasi ang... Solid one yan. Ang ano nila, kaya raw hindi absolute one, kasi sa salitang ikad, no? Yung salitang ikad, yung Shema, Yisrael, Elohim, Adonai, Ekad, no? Dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yung salitang one sa Hebrew ay ikad, ito raw ay unity, united, agreement. Hindi raw ito talagang isang-isa kasi ang ginagamit nila, yung Genesis chapter 17 verse 1, na yung dumalaw doon kay Abraham na tatlong lalaki na tinatawag na Yahweh. Pag kinignan natin sa mga kaibigan sa magandang balita, yung salitang Lord, Yahweh. Kaya raw ito, Pastor, yung tatlong dumalaw na lalaki, ito raw yung Trinity. No? Yung Father, Son, Holy Spirit. So ano masasabi natin yan, Pastor? Kasi nga, may tatlong lalaki. At yung tatlong lalaki na yun, tinawag na Panginoon ni Abraham. So kung paniniwalaan mo yun na tatlong persona ng pagka-Diyos yun, tatlo talaga yun. Walang natira sa langit. Wala na. Kasi tatlo. Oo. Ngayon, imbestigahan natin, Pastor, maigi. Imbestigahan natin. Okay. Na, sino ba yun? Tatlo ba ang Diyos dito? Kasi sabi nila, Trinity raw yung Genesis chapter 17 verse 1. Okay. Painggan natin mga kaibigan. At kasi ito pinangahawakan ng mga Adventist. Sa 17:1 of the book of the Genesis, sabi rito ay ganito mga kaibigan. Sa 18, okay, 18:1 ng Genesis, sabi rito ay ganito. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensena ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas at narito'y tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya at pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. Ito na, Pastor, nakita ni Abraham, yung tatlong lalaki. Sinalubong niya. At siya yumukod sa lupa. Ano ang sabi? At nagsasabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, ay ipinamamanig ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Mapapansin natin, Pastor, kasi tatlo tong lalaki na ito Okay. So ito raw ay representative ng Father, Son, and Holy Spirit. Ito raw yung three persons sa Trinity. Yung tatlo na ito, mga kaibigan. Pero pansinin natin, mga kaibigan, at ganito, no? Ito, hindi nila napansin ito, Pastor, Yes. Diligan natin, no? Sa verse 2.
At itiningin niya ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya at pagkakita niya sa kanila ay itinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. So pagdating sa verse 2, ito ay plural. Yes. Kasi sinalubong niya, no? Sinalubong sila sa verse 3. At nagsabi, Panginoon ko. Hindi sinabi, mga Panginoon ko. Yes. Panginoon ko, that is a singular. Oo. Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin. Singular. Hindi sinabi sa inyong paningin. Yes. Sa iyong paningin. Tuloy. Ay ipinamanik ko sa iyo. Ay napansin mo wala, puro singular ito. Yes, amen. Dapat ipinamamanik ko sa inyo. Ito mapapansin niyo mga kaibigan, no? Ito kasi, mapapansin ko lang yung grammar eh. Yes. Mula sa pintuan, nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Mapapansin ng verse 3, bakit pagdating sa verse 3, naging singular? Yes. Kala ko ba tatlo yun? Mga kaibigan, tatlong lalaki. Bakit sa verse 3, ipinamamanik ko sa iyo, Panginoon ko. No? Makikita natin, pastor, na gusto lang talaga nila na palitawid na merong Trinity. Tuloy pa natin, mga kaibigan. Hallelujah. Itulot mong dalhin kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng mga inyong mga paa. At magpahinga kayo sa ilalim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang iyong puso. At pagkatapos ay magsisipagpatuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod. Na nagsipagsabi, mangyayari ang ayon sa sinasabi. At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sarah at sinabi, maganda ka kaagad ng 3 takal ng mainam na harina. Iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. Tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at munting guya at ibinigay sa alipin at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harap nila. At siya'y tumayo sa sibing nila at sa lilim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. So mapapansin natin, mga kaibigan, Yes. bakit dito sa verse 3, hindi na siya, pastor, plural eh. Yes. Naging singular na, mga kaibigan at Amen. mga kapatid. Ngayon, nung pumunta ang mga anghel, kasi ang anghel, pastor, na isa, ito ang naiwan kay, kay Abraham eh. Yung dalawa napunta doon sa Sodom at Gomorrah, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Tingnan natin, tuloy po natin pagkakabasa sa verse 9. Yes. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya, narito sa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito si Sarah na iyong asawa ay manganganak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah ang pintuan ng tolda at nasa likod niya. At si Abraham at si Sarah ay matanda na at lipas na ang panahon at inanggihan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Sumapansin natin, mga kaibigan, sa verse 13. Yes. At sinabi ng Panginoon kay Abraham. Sumapansin natin, pastor, yung salitang Lord dito sa English. That Amen. is a big letter. Amen. Capital letter ito, Lord. Yes. No? Sabi dyan sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah na sinasabi, tunay na kaya'y manganganak ng namatanda na ako. Sumapansin natin, pastor, no? Yes. Ito ay capital letter, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Amen. No? Mapapansin po natin yung mga kaibigan. Ngayon, bakit dito sa verse 3, pastor, mapapansin natin, Singular. singular siya, pero hindi siya capital letter. Yes. Magkakaroon pa ng problema, mga kaibigan. So, mapakita natin, mga kaibigan, sa verse 18, mapapansin mo, pastor, sa 18 verse 1 of the book of Genesis, Yes. yung Lord dito, that is the capital letter. Amen. Capital letter siya, mga kaibigan at mga kapatid. At pagdating din po rito sa Genesis chapter 18 verse 13, capital letter din. Tanong 14, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyong taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Yes. Sa 17, at sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham
ang aking gagawin. So mapapansin natin dito, Pastor, no? Yes. Merong capital letter na Lord eh. Hallelujah. So, yung nakausap ni Abraham ng Panginoon, na dito ay naka-capital letter, yun po yung nag-iisang Diyos na tunay, mga kaibigan. Yung dalawa, hindi po yun yung nag-iisang Diyos, yun po ay dalawang anghel, Yes. mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kasi yung kanilang, tinawag silang Lord, hindi capital letter yung Lord ng pagkakatawag sa kanila ni Abraham. Amen. Mapapansin natin mga kaibigan at mga kapatid. Kasi nga, ipinapahayag ng banal na kasulatan, sinabi rito sa Genesis chapter 19 verse 20 ay ganito. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorra ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. So, ay bababa nga ngayon. Bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. So mapapansin natin mga kaibigan, bababa raw ang Panginoon. Mapapansin natin. Kasi mga kaibigan, that is a big letter. Yes. No? Yung isang Lord naman na tinutukoy ito sa mga anghel, small letter yon. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon, kung iisa talaga sila na Father, Son, Holy Spirit yan, mga kaibigan at mga kapatid, bakit may capital letter na Lord, merong small letter na Lord? Kung mapapansin natin, kasi yung nakausap ni Abraham, Pastor, big letter yun eh. Yes. Pero yung napunta doon kay Lord, bagamat niya tawag siyang Lord, hindi siya capital letter. Small letter ang ginagamit ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, paano sasabihin ninyo na ito ay Trinity, mga kaibigan at sa ating mga kapatid? So, mapapansin nila mga kaibigan, kasi ang pinapahayag ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, no? Ang Diyos ay, ang Ama ay tunay na Diyos. Yes. Sa John 17:3, Pastor, kasama raw si Kristo sa tunay na Diyos na tinutukoy. Kaya ama na rin si Kristo. Mga kaibigan, tingnan natin kasi ito ang ginamit ni kapatid na tawag nito ni Johnson Amican sa 17:3 ng 1. Ano ang pahayag niya dito mga kaibigan? Kasi sabi niya, Padre Ariel, pansinin mo, hindi pa tuldok. Hindi pa tapos. 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yes. Quit daw eh. At siyang iyong sinugo, quit. Sa makatwid bagay si Yesu Cristo, tuldok. Kaya payag niya, Pastor, hindi pa naman tuldok eh. Dapat kung sinabi na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay, dapat daw ang pagkakalagay sa talata, tuldok. Yung isang Diyos na tunay may tuldok daw. Dahil ba quit, nagbago yung isang Diyos? Ngayon daw, Pastor, ganito raw. Yes. Kaya raw, dahil may quit yan, patuloy pa rin. Kaya tunay na Diyos din si Kristo. Naman napapansin, hindi pa raw tapos yung sentence na sinasabi ni Juan. So, aminado sila na dalawang Diyos na ang paniniwala nila dyan. Ito mga kaibigan, ayaw nila tanggapin na dalawang Diyos ang paniniwala niya sa Ayaw John din. 17:3. Yes. Dahil naniniwala sila na ang Diyos ay may tatlong persona. Hindi napakagulo. Yun po mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kasi mapapansin natin, at ito, granting, no? Sundan natin sila. Yes. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ngayon, Ito may ipinapakilalang isang Diyos na tunay. At ang nagpapakilala, Yes. yung ang Panginoong Jesucristo na sinugo. Yes. Yun ang nagpapakilala na isang Diyos na tunay. Kasi ang gustong ipahayag dito ni Juan, makilala mo ang iisang Diyos na tunay at makilala mo rin ang sinugo ng nag-iisang Diyos na tunay. Yes. Kaya nga sa verse 8, tignan nyo sa verse 8, ito hindi napapansin nila to eh. Hallelujah. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Sino itong ikaw? Di ba itong ikaw ito yung tunay na Diyos? Hallelujah. Yes. Amen. Na sinasabi ni Kristo na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Amen. Yung ikaw na tinutukoy sa John 17 verse 3,
Ito mga kaibigan, na makilala na ikaw ang nagsugo sa akin. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid, makilala yung tunay na Diyos at makilala yung kanyang sinugo. Kasi ang magpapakilala ng tunay na Diyos ay walang iba kundi yung sinugo. Yes, amen. Yun ang karugtong ng puwit. Ang ginagawa nila, tunay na Diyos quit. Brother Red, di pa naman tuldok yan eh. Para patunayan mo na yung Ama lang ang tunay na Diyos. Buti sana kung sila lang nag-aaral ng talata na yan. Ay po mga kaibigan, para na patunayan ko. Bakit yung unang 1:5:20, ang paniniwala nyo, si Kristo ay tunay na Diyos. Tingnan natin mga kaibigan. Ito may tuldok din ito eh. Yes. Pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Kontra na. Kukontra na, magiging dalawa na. Sa kanila, walang problema yun kasi 3-person nga eh. Isang araw, babaguhin na naman nila yun. Ito mga kaibigan, tingnan nyo. At nalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Ito, quit ito. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Kasi pag sinabi niya tuldok na, tapos na. Yes. O tuloy natin. At tayo sa kanya totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. May tuldok na, tapos na. Yes. Amen. Kasi yung sa kanyang anak na si Jesucristo, tuldok. Yes. Hindi ka na pwede magdagdag kasi tuldok na eh. Hallelujah. Ito ang tunay na Diyos. Bakit dinagdagan pa na ito ay tunay na Diyos, buhay na walang hanggan? Ibig mo sabihin, duktong yung tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Kasi doon pa lang na yung sa makatuwid sa kanyang anak na si Jesucristo, doon pa lang may tuldok na eh, sa Jesucristo eh. Hallelujah. Dapat quit din yung kung tuloy. Bakit tuldok? Hindi nila napansin, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kasi ang sabi niya, nila Johnson Amican, pag tuldok daw, tapos na. Sabi rito, sa makatuwid sa kanyang anak na si Jesucristo, tuldok naman eh. Yes. Bakit nagpatuloy pa rin? Hallelujah. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin dalawang tuldok na eh. Lumalabas, dalawang tunay na Diyos ang pinapatunayan nila. Nangyayari. Isang anak at saka isang ama. Isang ama. Tapos pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Isa lang. Yan ang nagiging problema mga kaibigan kasi pag sinabi kasi na tapos na raw, sinabi sa kanyang anak na si Jesucristo, dapat tapos na yun. Hallelujah. Wala na yung salitang tunay na Diyos at buhay na wala hanggan kasi may tuldok na eh. At narinig ko rin sila, kaya daw nila patunayan na si Jesucristo bilang anak, ama din. Mga kaibigan, hindi mo naman natin pwede kasi iba yung identity o pagkailanlan sa ama at pagkailanlan sa anak. Yes. So kung dalawa na ang ama, yung anak, ama din, yung ama, anak din, ay ama din. So, labag na doon sa talata na sa ganang atin mayroon lamang isang ama. Kasi may narinig akong isang mangangaral Yes. sa kanyang debate, no? Sabi niya, nag-iisa lang ang Diyos. Yes. Pero ang Diyos na nag-iisa, Yun ang problema, yung pero-pero no? Sige. may kalagayang Diyos, may kalagayang tao. Okay. So, kailan nangyari yan? Yun daw kasi mga kaibigan. Yung kalagayang tao niya, yun daw yung anak. Ayun. Yung kalagayang espiritu niya, yun yung ama. So, parang ang nangyari, Brother Aljon, wala pa ang anak. Ano ang kalagayan niya? May dual nature ba siya? Wala. Hindi pwede mga kaibigan kasi nga, kailan lumitaw yung dual nature ng Diyos? Yun nga tatanungin natin kasi pare-parehas naman tayo nag-aral ng Biblia. Kasi lalabasin ito, Pastor Yes. Magkaiba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. Kasi ang Diyos ng Old Testament, wala siyang kalagayang tao. Yes. Kaya nga payag sa bilang, sa 23:9, ang Diyos ay hindi tao. Yes. Kasi walang kalagayang tao ang Diyos sa Old Testament. At kung sinasabi mo na wala siyang kalagayang tao, maaari bang magbabago yon? Hindi pwede magbago ang Diyos, mga kaibigan. Binago nila Kasi lalabag ito sa kalikasan ng Diyos. Kapag pinag-usapan natin ang Diyos, napakahalaga dahil sinasamba natin yan. Sige. Kasi sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Yes. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ngayon mga kaibigan, sa panahon ba ni Kristo na nasa katawang tao siya, wala bang sumasamba sa Diyos na Espiritu? Ang ini-encourage nga sila ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman? Yes. Sabi rin ni Kristo, sinasamba namin. Pati si Kristo pala sumasamba. Mayroon na silang sinasamba. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Baka pwedeng basahin mo yan para sa kaalaman ng mga Maigi bagong... basahin natin. Sa mga bagong nakikinig.
sa aklat ng 1 sa 4 at ang bersikulo po ay 21. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi tayo, pag magsalita tayo, may talata eh. Yes. May ebidensya eh. Painggan niyo mga kaibigan sa 4:21 ng 1. At sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ko na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Yes. Amen. Eh, kasama siya sumasamba eh. Amen. Kaya sabi niya sa Israel, dinggin nyo Israel, ang Panginoon nating. Eh, yung salitang nating, kasama siya rin. Yes. Nating Panginoon ay iisang Panginoon. Eh, yung Diyos ba, yung iisang Panginoon ba na sinasabi ni Kristo, Espiritu ba yun? Espiritu yun. Yes. Kaya nga Amen. niya pinapasamba yun eh. Sa Espiritu at katotohanan. Yung uulitin ko ang tanong, Brother Aljon, sa kaalaman ng mga marami. Alam ko, nakaugat na kayo sa paniniwala ng Juanes. Yung sinasabi mong espiritu, ni kahit isang hibla man lang, may pagkakataon ba na maging tao yun? Ay, hindi pwede mga kaibigan. Kasi sabi rito sa aklat ng James chapter 1 verse 17 o Santiago 1:17 Yes. ay ganito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwas sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. Yes, amen. Ngayon, kung ang Diyos na yan ay hindi pwedeng maging tao, so hindi mo siya pwedeng masabi na dual siya. Kasi sulit nga siya na espiritu eh. Ngayon, yung espiritu na yan, pwede mo pang sabihin na suma sa anak yan. Dahil marami tayong mababasa. 14 Gs ng Juan. O, mababasa natin na ang ama ay suma sa anak. So, sino ang monotheism? Yung suma sa anak o yung anak? Sino yung one God na sulit na pinaniwalaan natin? Na Holy One, yung suma sa anak o yung anak? Yun, mga kaibigan. Maganda lang yan kasi Yes. Pastor eh. Amen. Kung ang Diyos ay meron siyang dalawang kalagayan, Yes. granting, no? Mm. Kasi ang pahayag ng ating kaibigan na oneness, kasi ito, double standard tong kanyang katayuan eh. Minsan puti, minsan pula. Ay, na mahirap mga kaibigan. Ang isang Diyos daw, mga kaibigan, ay may kalagayang Diyos sa Espiritu at kalagayang Diyos sa tao. Kaso ito ang dilema niya eh. No? Yung dilema niya mga kaibigan Yes. na hindi niya masagot sa 8:3 ng Roma. Ito lagi ang binabasa natin Yes. na marami na rin gumagamit ng talatang ito para labanan yung oneness mga kaibigan. Salamat sa mga Diyos. kapatid. Ay ganito. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos. Malinaw mga kaibigan. Sa pagsusugo ng Diyos. Ito bang Diyos na ito ng sugo? Espiritu ba siya o hindi? Espiritu yan. Ngayon, Hallelujah. sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yes. Ito pala nagsugo mga kaibigan, mga kapatid, no? Isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Eh may anak pala ito mas doon eh. Yes, amen. Yung kanyang sariling anak, nag-anyong lamang salarin. Yes. Eh di hindi yung ama yung nagkatawang tao. Yes. Amen. At saka yung anak na yan, Brother Arjon, kilala ni Pablo yan. Kung sino yan. Yan ang Kristo na ipinaglalaban niya. Yan ang tagapagligtas. Kasi siya rin nagsabi na nasa gupa na yan doon sa papunta siyang Damasco. Ngayon, si Pablo mismo, kilala niya ang Panginoong Jesucristo at kilala niya yung ama na nagsugo sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, lagi nating sinasabi, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8:6, isa lamang ang Diyos, ang Ama. At isa lamang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Kilala niya yan. Pero ito mga kaibigan, Yes. yung unang Korinto 8:6, Yes. hindi matanggap ng mga Seventh-day Adventist na yung ama lamang ang nag-iisang Diyos. Oh, bakit daw? Kasi raw ang Diyos daw, hindi absolute one. Paratang nyo na lang yan. Mga kaibigan, hindi raw absolute one ang Diyos. Kaya hindi nila matanggap na yung ama ang nag-iisang Diyos na tunay. Mga kaibigan, maging ang Panginoong Jesucristo, pinakikilala niya na yung iisang Diyos na tunay, yung ama eh. Yes.
Amen. Mas paniniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo kaysa sa kanila. Ito mga Adventist kalaban ito ng Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Baka pwede basahin mo. Maging ang mga maging si Pablo, Yes. ang pinakikilala niya ay isang Diyos lamang, yung Ama. Yes. Kalaban din nila si Pablo. Yes, amen. Tsaka yung 2017, napakaliwanag eh. Maigi mga ibigan, Oh. basahin natin. Yung John chapter 17, Oh, 2017. 2017 ng 1. Tingnan nyo, matatalino yung mga nakikinig sa atin, Brother Aljon, alam nila yan. Yun, basa. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong ipuin, sapagkat hindi pa ako naakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama at aking Diyos, at inyong Diyos. Oh, ano ibig sabihin nun? May Ama siya, may Diyos siya, at may mga kapatid siya. Sino yun? Ang mga alagad. Kaya nga, ang tanong sa kanila Yes. ang tanong sa mga Adventist yung Diyos nyo pala may kapatid. Oh, hallelujah. No? Yung Diyos nyo pala may Diyos pa. Kailan nagkaroon? May Ama pa. Oh. Kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Kasi kung sasabihin natin, Diyos yung Ama, at yung Ama ng Diyos ay iba sa anak ng Diyos, Yes. at yung Espiritu Santo iba sa Ama ng Diyos at sa anak ng Diyos, magiging tatlong Diyos to. Tatlo talaga. Pero sa kanila, isa pa rin to eh. Isa pa rin dahil 3 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Ayun ang problema mga kaibigan, no? Gumamit ka pa ng plus. Parang 3 in 1, parang kape mga kaibigan, no? Hallelujah. Halimbawa, sa kape, bakit 3 in 1? May asukal, may kape, may gatas. Tanong ko sa'yo, yung gatas ba yun ng kape? Ay, hindi. Oh. Iba ang pagkakailanlan ng kape sa gatas. O, di ba? At iba rin yung asukal sa pagkakailanlan sa gatas at sa kape. Ito, napakalabo ng mga paliwanag nito eh. Pero napakarami nilang membro. Kaya gising-gising mga kapatid. Yan ang nagiging problema mga kaibigan kasi nga, hindi sila naniniwala na yung Ama ang absolute one. Hallelujah. Ayaw nila, pag sinasabi namin mga kaibigan, na ang iisang Diyos lamang ang Ama, hindi siya raw tayo ni Kristo. So, kung hindi ka naniniwala na ang Ama, yun ang absolute one, sa unang Korinto 15, bakit susuko ang anak sa Ama? Maigi, basahin natin Sige, mga basahin kaibigan. natin. Kung hindi absolute one yung Ama na isang Diyos, bakit yung anak ay susuko? Diyos din pala yun. Yes. Hindi naman pwede sumuko ang isang Diyos sa isa pang Diyos. Pakinggan nyo sa 15:24 ng unang Korinto ay ganito. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Kita mo? Yung magbibigay yung Kristo Yes. Ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakat ang lahat niyang mga kaaway. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapat kung siya sabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwalag na itinangin niya ang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Sa 28, tingnan po natin. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, sa anak, Yes. kung magagayoy ang anak rin, ay papasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yung Diyos na ito, walang iba kundi ang Ama. Yes. Baka sabihin nila, authority lang daw ang pinasusuko. Dyan, binasan mo. No, habang pinapakinggan natin, ang anak din. Ang anak rin, mga kaibigan, ay susuko doon sa nagpasuko sa kanya. Yes. Ng lahat ng mga bagay, mga kaibigan. Kasi ang bayad nila, Kasi, Brother Aljon, ano ba dahilan? Bakit siya susuko? Upang ang Diyos ay maging lahat sa Diba? lahat. Yung Diyos na tinutukoy rito, Yes. sa 24, Oo. ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, pinaliwanag ni Pablo, Yes. sa makatuwid bagay sa Ama. Sa Ama. Verbatim yan, mga kaibigan. Amen. No, word for word, na yung Diyos na ito ay walang iba kundi ang Ama. Yes. Yung sa Ama na ito, mga kaibigan, dito susuko ang anak. Amen. Hindi yung anak susuko sa sarili niya. Hallelujah. Ginagawa ng oneness, yung anak daw susuko sa sarili niya eh. Saan mo mababasa yun? Yung nagiging problema eh. No? Hindi ko alam, nang bumaba rito sa lupa, alam ng Diyos. Oo. Nang umakyat, nandun sa langit, ama na. Oo. Nang bumalik uli, anak na naman. Anak na naman. Forever na yung tao Diyos. Walang mababasa tao Diyos. Wala kang mababasa gadasan eh. Gada Father mayroon. Wala
nga mababasa, Kasi ito, tao Pastor, na Diyos pa eh. Isa sa paniniwala kasi ng mga Trinitarian mga kaibigan. Yes. No? Majority pati mga oneness. Mm. Karamihan sa kanila mga kaibigan, paniniwala ng mga Trinitarian, pati mga SDA, Mm. yung iisang Diyos na ito ay equal. Mm. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo, ito ay pantay-pantay. Oo. So pag sinabi mo bang pantay-pantay, iisa sila sa kalagayan? Kasi raw, ganito Pastor, Oo. no? Sila ay tatlong persona, Mm. pero pantay-pantay raw sila sa kalikasang Diyos. Mhm. So isang Diyos, tatlong persona, pantay-pantay. Yung equal, no? Co-power, co-equal, no? Parehas omnipresent, omnipotent, no? Omniscience, Oh. lahat ng bagay alam mga kaibigan. No, ito raw ay tatlong persona na pantay-pantay. Pero, teka mga kaibigan, bakit sabi ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa lahat? Hindi na sila pantay. Mainggan yung mga kaibigan. Yeah. Gis 29 ng 1. So gawa-gawa lang nila yung pantay-pantay. Mainggan yung mga kaibigan, ay, mga kapatid. Ang aking Ama, nasa Kanya'y nagbigay sa akin. Yung Ama pala, na nagbigay kay Kristo ng mga tao, ano sabi? Ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maagaw, minuman sa kamay ng Ama. Yes. My Father which give them me is greater than all. Di ba? Mas dakila pala ito sa lahat eh. Tanong mga kaibigan, kung yung Ama ay dakila sa lahat, dakila ba ang Ama sa ating Panginoong Jesucristo? O, dakila. Sabi nung talata eh. 14:28 ng 1, pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid. Inaamin nga ito ni Kristo, hindi niya naman ito dinideny eh. Yes. Na yung Ama ay mas dakila sa Kanya. 14:28 of the book of John ay ganito. Narinig niyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako, at kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Hindi lang dakila, lalong dakila kaysa sa akin. Paano yan? Babaguhin na naman nila yan. Kahit nga angin, mataas pa nga ang kalagayan ng angin kay Kristo eh. Hallelujah. Mababa ng kaunti ang anghel. Mababa ng kaunti si Kristo sa mga anghel. Yes. Baka sasabihin nila, pati Diyos, sagarin mo na. Bakit konti lang? Si Pablo nagsabi. Yes. 2:9 ng Hebreo, mga kaibigan. At mga kapatid. Pagbintangan niyo naman ako, 2:9 ay ganito. Kundi, nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus. Bakit sasabihin nila? Pati Diyos, isagad mo na yung pagiging mababa. Yeah. Bakit kaunti lang? Yun ang nababasa Sisihin niyo si Pablo. Si Pablo nagsabi niya na ginawa siyang mababa ng kaunti sa mga anghel. Yes. Kasi sa kalagayan ng anghel, espiritu. Yes. Mga kaibigan, si Kristo, mga kaibigan, siya'y nasa kalagayang laman. Mababa ng kaunti, pero saan nakakalamang ang Panginoong Jesucristo? 1:4 ng Hebreo, pakinggan nyo. Yes. Sa pangalan. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, doon pala siya naging mabuti Yes. sa mga anghel. Dahil, Palibasay nagmano ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Yes. Kaya nga, ang marilag na pangalan na yan ang Jesucristo. Aba. Kaya tayo bilang monotheism, ang bautismo natin sa pangalan ni Jesucristo. Kaya maliwanag po yung mga kaibigan. Sinasabi ni Kristo, my Father is greater than I. Babagsak ang agrumento ng mga SDA Yes. na pantay-pantay ito. Ngayon mga kaibigan, yung Espiritu Santo ba, mas mataas pa rin ba yung Ama? Pakinggan yung mga kaibigan kung ang Ama, kung ang Ama ay mas mataas pa rin sa Espiritu Santo. Yes. Pakinggan nyo sa 14, sa 15:26 ng unang anang 1, ano ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito mga kaibigan. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Yung Espiritu Santo, Pastor, Yes. sinusuko. Yes. Mga kaibigan, tatapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, susuguin ng aking Ama sa aking pangalan. Yes. Ano ang mataas? Yung nagsugo o yung sinugo? So, ang Ama pa rin talaga ang mataas. Tingnan natin. This is 13 ng 1. Pakinggan nyo mga kaibigan. So, yung salitang equal, pantay-pantay, gawa-gawa lang nila yan. Ah. Sige, tuloy.
Sabi rito mga kaibigan, no? Na sabi doon sa 13:16 ng 1, ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Kabaligtad, eh. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yes. Mas dakila pala yung nagsugo eh. Sinugo ng Ama, yung Espiritu Santo. Sabi ni Kristo, ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Yes. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid. Sinusugo ng Ama yung anak, sinusugo rin ng Ama ang Espiritu Santo. Kaya yung Ama, tama ang Panginoong Kristo sa 10:29, yes. Ang Ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Amen. Mga kaibigan. Bakit? Sa Kanya nagmula ang anak, sa Kanya rin nagmula ang Espiritu Santo. Kasi sabi ni Kristo, ako'y nanggaling sa Ama. Yes. Yung Espiritu Santo ba, nanggaling din ba sa Ama? Yes, O tingnan nyo mga kaibigan. Sa aklat ng 1, sa 15 at ang versikulo po ay 26. Maganda may talata eh. Amen. Yung iba kasi nagsasalita, walang talata sa Biblia. Walang talata, tapos nangahamak pa nung may talata. Pakinggan nyo. 15:26 ng 1. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo na mula sa Ama, sa makatuwid bagayang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Yes. Yung Espiritu pala ng katotohanan, magbubuhat yun sa Ama. Yes. Na Amen. siyang nagpapatotoo kay Kristo. Amen. Mga kaibigan, Hallelujah. yung Espiritu ng katotohanan, buhat din yun sa Ama. Yes. Yun ang mga aliw, mga kaibigan. Kaya tama si Pablo na Yes. sinabi niya, may isang Diyos lamang ang Ama. Oo. Nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Maging ang Panginoong Jesucristo ay nagbuhat sa Ama. 1:16-27 hanggang Yes. 28. Ang Espiritu Santo nagbuhat din sa Ama. Yes, amen. So kung inaamin ni Pablo na isa lang ang Diyos, ang Ama, ang Panginoong Jesucristo, kinikilala na rin ang Ama na iisa lang na Ama. Di ba, mababasa natin yon sa Mateo, sa 23, Brother Aljon? Isa lang eh. Maigi mga kaibigan, Yes. basahin natin yung pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. So, mas paniniwalaan natin yung nababasa. 23, mga kaibigan, sa versikulo po ay 8. Ilan ang Ama? Tuloy. Datapwat, kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Sa 9, Yes. huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Kita mo? Yung Ama pala nasa langit eh. Yes. Kaya tama si Juan, sabi ni Juan, naparito ang anak ng Diyos. Yes. Hindi yung Ama yung naparito. Amen. Ang anak yung nag-anyong sala rin. Nababasa natin. Kaya naparito yung anak ng Diyos, naparito sa pangalan ng Ama. Yes, amen. Ibig sabihin ba, pagka porkit ba naparito sa pangalan ng Ama, siya na rin ang Ama. Hallelujah. Yun po nagiging problema mga kaibigan at mga kapatid. Kaya mali siya sabi na, ang Diyos ay isa na may dalawang kalagayan. At ang Diyos ay iisa na may tatlo. Ayun, one God and three. Okay, liwanagan natin, Brother Aljon, sa mga nakikinig. Ang paniniwala ng oneness, isa daw ang Diyos, solid one, pero may dual nature. Hindi na solid one yun. Ayun, bahala na mag-isip yung mga nakikinig. At sabi naman ng Trinitarian, isa lang ang Diyos, pero may tatlong. Persona. Ano ang nababasa? Itong dalawa o yung Holy One at ang solid one na nababasa natin? Isa lamang ang Diyos, ang Ama. Ang Ama na yan, Holy One of Israel. At yung Ama na yan, yan ang Espiritu na pinapasamba ng Panginoong Jesucristo sa atin. Mas paniniwalaan natin yung mga binasa mo, Brother Aljon. Kasi katulad nila ganito, Pastor. Yes. No? Yung iisang Diyos sa Old Testament na nag-iisa, yun ang nag-iisang Diyos sa tagapagligtas. Yes, tama. At liban daw sa Diyos na yon, wala nang tagapagligtas. So, dahil sa konklusyon na yan, dahil sa sinasabi nila na yan, na wala nang ibang tagapagligtas, kaya pumapasok yung salitang dual nature. Ngayon, Pastor, no? Ngayon, itong isang tagapagligtas, hindi ba siya pwedeng magsugo, Brother Aljon? Pwede siya magsugo. Oo. Kasi ganito ang katwin ng Pastor. no? Yes. Ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas ay yung Ama. Kaya yung Ama rin, ang nagkatawang tao, dahil iisa lang ang tagapagligtas, yun ang kanilang inaano. Kasi nga,
ang tagapagligtas ay iisa lang. Walang iba kundi ang Diyos ng Israel, mga kaibigan. At yung Diyos ng Israel ay nagkatawang tao. Okay. At siya pa rin yung iisang tagapagligtas. So, dahil sa sinabi mo yon, narinig mo sa kanila yon, tatanungin kita, Brother Aljon, may mababasa ka ba na ang ama nagkatawang tao o ang anak nagkatawang tao? Ito mga kaibigan, kasi ang unang-una, pastor, no? Yes. Kasi verbatim, Yes. word for word, mga kaibigan, wala tayong mabasa na yung anak ay nagkatawang tao. Kasi yun ang inahanap sa atin ni Pastor Bataw. Eh wala naman kayo mabasa na yung anak ng katawang tao. Eh kaya, huwag niyo rin akong ipipilit sa akin na yung ama nagkatawang tao dahil same lang tayo na walang mabasa na gano'n. Pero mga kaibigan, makikita natin sa diwa kung sino ba yung naging laman. Yes. Yung ama ba o yung anak ang naging laman? 5:7 ng Hebreo, pakinggan nyo mga kaibigan. At mga kapatid, ay ganito. Sabi ay ganito, na siya sa mga araw na kanyang laman, yung siya, tumutukoy ito kay Kristo. Yes. Ay naghahandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw na malakas at lumuluwa doon sa may kapangyarihan makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Siya'y ginig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto na pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang itiniis. Yung nagtiis pala roon, mga kaibigan, yung nagtiis na sumisigaw na malakas na tinig, yung pala yung ama, yung anak. Yes. Amen. Sumisigaw siya na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid. Bagamat siya'y anak, natutong tumalima at siya'y nagtiis. Amen. Hindi naman yung ama nagtiis. Yes. Yung anak ang nagtiis, mga Amen. kaibigan at sa ating mga kapatid. So may mga tanong ata, no? Check natin kung may mga question. Kaso, hindi natin makita kasi yung cellphone natin malayo. Pwede natin sagutin yan sa pagkatapos na lang ng programa. At kaya mga kaibigan, Dahil sa sinabi mo yung diwa, yung 1:3 ng Roma, basahin natin yung diwa. kasi dito, ito ang dilema nila. Marami na rin gumagaya ng Roma. 1:3, pakinggan yung mga kaibigan. Para yung mga kababayan natin ang humusga. Tungkol sa kanyang anak, O sino? Yung kanya, sino yon? ayun, sa ama to, no? Okay. Sabi yung concerning His Son Jesus Christ, our Lord, which was made of seed of David, according to the flesh. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David, ayon sa laman. Yung kanyang anak pala, mga kaibigan, kasi ito, Pastor, pag dinigyan mo sa sa 2, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Kasi ang pagpapaliwanag ng isang pastor dito, Yes. lahat ba ng hula tungkol kay Kristo, yung ba'y pumapatungkol sa Ama? Sabi niya, pumapatungkol yun sa Diyos, sa pagiging tao ng Diyos. Lalong hindi ka panipaniwala yon. Gagawin mo ba naman tao ang Diyos? Lahat ng hula ng kasulatan, mga kaibigan, sabi, patungkol sa kanyang anak. Yes. Hindi siya yun, patungkol sa kanyang anak Amen. Bakit gagawin mong ama? Hallelujah. At saka, Brother Aljon, napakaliwanag nung talata. Ang nagkatawang laman o yung Nag-anyong lamang sa lamin. nag-anyong laman, ipinanganak sa binhi, Ni David. ayon sa laman, sa binhi ni David, ayon sa laman, ang anak eh. Opo, mga kaibigan. Kaya malinaw kasi bayag nila. Okay, so ngayon, kung ipipilit mo ng ama yun, di, anong mangyari sa talata? Masisira ang galata. Oh. At mawawala ang identity ng ama Sinisira nyo? sa kanang anak. Yes. Mga kaibigan, kasi ang tanong sa kanya, kung yung ang lahat ba ng kasulatan, sabi ni Kristo, ay patungkol sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, yung kasulatan ba sa Old Testament, kanino patungkol? Sa ama o sa anak? Sa anak lahat ng Sabi hula. nila, sa ama raw yun. Pero pagdating ng New Testament, yung ama, naging anak, siya na yun. Kita mo, mga kaibigan. Napakagulo. Kaya nga sa uno sa 12, na kanyang ipinangako ng una, sino yung nangako? Yes. Ang Diyos. Hallelujah. Ano pangako ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak. Yung kasulatan pala, tungkol sa anak yun, hindi tungkol sa ama. Yes. Amen. Ano na nga ama raw Tuloy. Sa kanila na lang yan. Na ipinanganak sa binhi ni David, ayon sa laman. Ito pala, pastor, no? Yes. Yung tungkol sa kanyang anak,
ito pala ay naglaling sa binhi ni David. Yung Yes. Diyos hindi naman galing sa binhi ni David yun eh. Okay. Yun. Mula yun sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yes. Mga Amen. kaibigan. Kaya ang identity ng anak, mga kaibigan, galing ito sa binhi ni David. Yes. Amen. Na ito ang mga kasulatan, mga kaibigan, patungkol sa kanyang anak Amen. na nanggaling sa binhi ni David. So, Okay, napakalinaw na kung gagawin mo ama yon, pati 1:18 ng Mateo, magkakaproblema. magkakaroon ng problema, mga kaibigan at mga kapatid. So, makita natin, Pastor, Yes. sa Roma 1:3, ng identity ng anak, Yes. galing ito sa binhi ni David. Yes, amen. Na ito ay ipinangako ng una sa pamamagitan ng mga propeta. Kung kita nyo, sinisira nyo yung plano ng Diyos. Ayan naman, identity ng ama. Yung ama naman, mga kaibigan, sa Psalms 90 verse 1 and 2, mula sa walang pasimula Yes. hanggang sa walang hanggan. Yan ang Diyos, mga kaibigan. Iba identity, kaya nga, yung ama may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang anak, pinagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. May identity ang ama, may identity ang anak. Yes. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. Huwag natin gawing anak, huwag natin gawing ama yung anak. Yes. Kasi kapag ginawa, magkakaproblema kasi Brother Aljon kasi ito sa simpleng pananaw. Ako bilang pastor, paniniwalaan ko ang mababasa na God the Father, nababasa yon eh. Pero kung paniniwalaan ko ang God the Son, walang mababasa. Kasi ang pinangahawakan nila, Pastor, Yes. Hebreo 1:8. Okay? No? Nangahawak dito ang oneness sa Hebreo 1:8. Nangahawak din dito ang Seventh-day Adventist. Kaya wala silang pagkakaiba ng Seventh-day Adventist eh. Parehas lang sila. Parehas sila nangahawak Tapos sila na nag-aaway-away. yung anak ay Diyos at yung oneness ay Diyos, yung anak sa Hebreo 1:8. Yes. At ito naman sa Adventist, Diyos yung anak sa Hebreo 1:8. Yun po ang nangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. So ang mangyayari nito, magiging dalawa ang Diyos. Pero sa mga Trinitarian, hindi problema yun. Kasi bahagi yung anak ng tatlong persona. Pero sa oneness, ang problema nito, mga kaibigan, walang problema, sabi nila, kasi raw, yung anak, siya rin ang ama. Kaya siya pa rin yun. Bakit tumawag pa sa ama? Siya rin pala yun. Hindi. Kung ang konklusyon nila, kung ang ama, yan din ang anak, hindi sana walang dual nature. Iyon po, mga kaibigan, mga kapatid. No? Dual nature na yan, nagpapahamak sa inyo, aminin nyo na. Kaya ayaw lang aminin ng mga Adventist tatlong Diyos nila eh. Pero litaw na litaw, mga kaibigan, na sabi nila, yung ama, hindi siya yung anak, hindi siya yung ama, yung Holy Spirit, hindi siya yung ama, hindi siya yung anak. Pag tinanong mo, ang ama ba Diyos? Oo. Ang Holy Spirit ba ay Diyos? Oo. Ang anak ba ay Diyos? Ilan ang Diyos mo? Sagot nila, isa. Kita niyo, mga kaibigan, hindi sa isa na nga natin eh. Isa pa rin. Di ba? Magulo, no? Yun naging problema. Pero kay Pablo, walang kalituhan. Yes. Ngunit saganang atin, kung na may iisang Diyos lamang ang Ama. Yes. Laban ba kayo kay Pablo? Sabi ni Pablo, saganang atin, may isang Diyos lamang. Hindi kayo kasama kay Pablo na kaatin ni Pablo. Sabi niya, saganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama eh. Yes. Kaya naniniwala rin kami na ang isang Diyos lamang ang Ama, dahil yun ang pahayag ng ating Apostol Pablo, hindi yun ang pahayag ng mga Iglesia ni Cristo. Binasa rin nila yun, mga kaibigan. Amen. At mga kapatid. Kaya walang pagkatalo. Yung isang Diyos na Ama, ito po ay Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Efeso 1:3, mga kaibigan. At Efeso 1:17 na yung Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, Kaya nga amen. tanong ko sa inyo, kung nag-iisang Diyos Ama si Kristo, bakit meron pa siyang Diyos at Ama? Di magiging dalawa na ang Diyos. Yes, amen. At saka sa huling panahon, mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng anak. Kung siya na ang ama, bakit magsasalita pa ang ama sa pamamagitan niya, Brother John? Kaya ito rin na naging problema, Pastor. Yes. Iisa lang daw ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Diyos. Bakit pagka si Kristo raw ay iniba mo sa Diyos, magiging dalawa ang tagapagligtas. Sa isip nila yon. No? Kasi sabi nila, ang iisang Diyos na tagapagligtas ay walang iba kundi ang Ama. No, yan, verbatim yan. Ang iisang Diyos lamang ang Ama, mga kaibigan, na tagapagligtas. Pero,
kung iibahin daw natin yung anak sa ama, lalabas daw, magiging dalawa ang magiging tagapagligtas. Sa isip lang nila yon. Kasi Pero, kung ang Ama, naniniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ay siya yung power and wisdom of God. Ang Ama ang nagpaplano. Kasi ang Ama, tagapagligtas. Nasa kanya ang plano eh. Nung inisekyot, ang anak ang kanyang sinugo. Hindi ba yan ang nababasa natin? Kasi mga kaibigan, kung sasabihin nila, Brother Aljon, iwalay pala yung ama sa anak. Kasi sabi ng Panginoon, walang tagapagligtas liban sa akin. Sabi ng Diyos eh. No? Kung iba raw si Kristo na tagapagligtas sa ama, dalawa na raw ang tagapagligtas, mga kaibigan. So, ganun ba yun, mga kaibigan at mga kapatid? 13:23 ng gawa. Ito, tutulan nyo, sabi ng mga apostol. Yes. Hindi kami may sabi, Amen, baka amen. pagbintangan nyo na naman kami. Okay. 13:23 ng gawa ay ganito. Sa binhi ng taong ito, kay David, Yes. ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Ito pala mga kaibigan eh. Kukontrahin mo ba yun? Ayon sa binhi ito, sa binhi pala ni David, ang Diyos nagkaloob ng tagapagligtas. Kita mo, nagkaloob? At ito ay si Jesus. Ito mga kaibigan, mga kapatid. Si Jesus ba ay maahalin tulad mo kay Moises? Yes. Kasi si Moises tagapagligtas din eh. Yes. 7:35 ng gawa. Ibig sabihin si Moises, dahil tagapagligtas siya Diyos pa rin, Diyos din siya. At dalawa na? Magiging tatlo na. Tatlo Yung na Ama, tagapagligtas? si Kristo, and maging si Moises. Yes. Pakinggan niya 35. Ay ganito. 7:35 ng gawa ay ganito. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na siya na sinabi, sino ang sa iyo naglagay ng puno at tukom? Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel. Yes. Nasa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. May pagkakalin tulad pa ito kay Kristo, tuloy. At pinatnugutan sila ng taong ito pagkagawa ng mga kababalagan at mga tanda sa Egypto. Gumagawa rin si Moises sa kababalagan eh. Yes. Si Kristo gumagawa rin ng kababalagan eh. Sa Egypto at sa dagat na pula at sa ilang sa loob na 40 taon. Tuloy, ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyong sa inyo ang isang propeta, gaya ko. Gaya. Si Kristo, si Yes. Moises, gumagawa ng tanda at Amen. kababalagan. Si Kristo gumagawa rin ng tanda at kababalagan sa 2:22 ng gawa. Hallelujah. Kaya nga, gaya niya palilitawin ng Diyos ang isang propeta. Gaya ko, sino Yes. ito? Tuloy. Gaya ko sa gitna ng inyong mga kapatid. Sino ito mga kaibigan na palilitawin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, na kagaya ni Moises? Tignan natin, dito pa rin sa gawa, sa 3 at ang bersikulo po ay 20. Ano ang bayag ng Biblia? Ay ganito. Yes. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinaga sa inyo na si Jesus. 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko na mula sa gitna ng mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na kanyang sasalitain. Ito pala mga kaibigan, si Moises, gumagawa siya ng tanda at kababalagan sa mga Ehipto. Yes. Si Kristo, gumagawa ng mga tanda at kababalagan sa Israel. Amen. 2:22 ng gawa. Dinggin ninyo Israel, ang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya, ang Diyos ay gumagawa ng mga tanda at kababalaghan. Kaya nga si Kristo, kagaya ni Moises yon. Si Moises, tagapagligtas sa Ehipto. Yes. Si Kristo, tagapagligtas ng Israel. Hallelujah. Amen. Hindi kagaya talaga. Ibig sabihin, si Moises, Diyos din. Si Moises ba, Diyos din? Kasi si Moises, tagapagligtas din. Gagamit ang Diyos ng tao.
Mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang ang tagapagligtas, pero ang pastor, ang Diyos, gagamit ng tao eh. Yes, amen. Sino ba ginamit ng Diyos sa Ninibe? Hallelujah. Si Jonah. Hindi na pala kailangan ni Jonas. Sabi ng Diyos, ako lang tagapagligtas eh. Hindi ka na kailangan, Jonas, ako na bahala. Oh. Sino ba ginamit ng Diyos para gumawa ng arka? Si Noe. Ibig sabihin, ang Diyos gumawa ng arka? Hindi. Ang Diyos ang nagutos kay Noe na gumawa ng arka para ang mga tao pagkasumampalataya kay Noe maligtas. Yes. Ang Diyos talaga tagapagligtas, pero ang Diyos gagamit siya ng tao. Bakit nangangaral pa yung pastor ninyo ng kaligtasan? Diyos pala ang tagapagligtas. Huwag na tayo mangaral. Hintayin na lang natin ang Diyos na iligtas tayo. Yes. Hallelujah. Gagamit ang Diyos ang tagapagligtas. Kasi kung sabihin natin ang Diyos tagapagligtas, hindi na kailangan ng apostol. Hallelujah. Ang mga apostol, tagapagligtas din eh. Papasahin natin yung mga apostol sa 2 Pedro, sa 3, at ang versikulo po ay 2, ay ganito mga kaibigan. Upang maalaman ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon ang tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Kita niyo? Ang Panginoon pala, tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol. Ibig sabihin mga apostol, Diyos na rin. Hallelujah. At dahil sa nasabi mo yung overtime na tayo tagapagligtas ang mga apostol, ang Panginoong Jesucristo ba, 12:49 hanggang 50 ng John, sinugo rin? Sinugo po mga kaibigan. Painggan nyo sa aklat po ng 1:12:28 hanggang 49. Ano ang sabi 12:48, 49 ay ganito? Yes. Hanggang 50 na. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Yes. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko sa inyo, ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Isasalita pala ni Kristo. Galing pala yun sa Ama. Mga kaibigan. Siya ba ang Ama ngayon? Sabihin niyo, sasalita niya, Pastor. Yes. May pinanggalingan. Amen. Ang pinanggalingan ng salita ni Kristo, mga kaibigan, ay galing sa Ama. Kasi sinugo siya Ngayon, sino paniwalaan natin? Yung si Kristo o yung sinasabi nila? Ang paniwalaan natin si Kristo kasi sabi doon sa John, sa Matthew chapter 17 verse 5, Yes. ito sinisinta kong anak, Amen. siya ang inyong pakinggan. Tanda nyo? Huwag mong pakinggan yung SDA, huwag mong pakinggan yung mga oneness, ang pakinggan nyo si Kristo. Kahit tayo no? No? Huwag nyo kayong pakinggan yung mga Kahit talata. kami, huwag nyo kaming pakinggan Yung mga talata ng Biblia, mga kaibigan, ang pakinggan ninyo. Yes. No? Ang sinugo, mga kaibigan ni Kristo, mga apostol. Hallelujah. Kaya nga pagka kayo sumampalataya sa aral ng mga apostol, mga kaibigan, maliligtas kayo kasi sila ang sinugo Amen. No? Ang pakinggan natin, siya ang iyong pakinggan. Sabi niya doon kay Pedro, no? Yes. Ito, Amen. sinisinta kong anak, na siyang lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sabi ng anak pastor, ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yes. At siyang iyong sinugo sa makaligbagay sa Kristo. Anong pakilala ni Kristo sa Ama? Iisang Diyos na tunay. Anong pakilala niya sarili niya? Sinugo siya. Yes. Pakinggan mo si Kristo. Okay. So, at saka natalakay na natin sa maraming mga pagkakataon, Brother Aljo, na ipaliwanag mo na Hindi maaring magiging Diyos ang Kristo sapagkat ang kahulugan ng salitang Kristo may nag-anoint Anointed one. May nagpahid sa Kristo, mga Sino ang kaibigan. nagpahid sa Kristo? At hindi pwede maging Kristo ang Ama. Yes. Mga kaibigan, hindi pwede maging Kristo ang Ama. Napakamali po yun. Kasi ang Kristo, ito ay pinahiran. Yes. Kung ang Ama ay pinahiran, sino nagpahid sa Kanya? Kaibigan, at ang kahulugan ng Kristo, binigyang karapatan. Amen. No? Binigyan ng karapatan, ang pinahiran. Sino ba nagpahid kay Kristo? 10:28 ng Gawa. Tingnan natin. Si Kristo ba, kung siya yung Ama, pinahiran niya ba sarili niya?
Kay Aaron may nagpahid eh. Yes. Kung sino yung nagpahid kay Aaron, na bilang maging sacerdote, ang nagpahid din kay Kristo, yung Ama rin. Amen. Pakinggan muna natin sa Hebreo 5:5. Yes. Anong sabi mga kaibigan ay ganito. Gayon din si Kristo, ito sa 4, ang sino man ay hindi tumatanggap ng kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Ito pala, Pastor, hindi pala si Aaron makakatanggap ng karangalan. Yes. Liban na kung tawagin siya ng Diyos. Amen. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Kundi yaon sa kanya nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak. At ngayon, ito pala, Pastor, yung tinanggap palang karangalan ni Kristo, Yes. na kagaya ng karangalan tinanggap ni Aaron. Yes. Si Aaron pala, mga kaibigan, yung pagiging saserdote niya, hindi pala galing yung karangalan sa kanya. Amen. Ito ay galing, ang karangalan ito galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Gayon din naman si Kristo, nagpakababa sa kanyang sarili, mga kaibigan. Kaya, yung karangalan na ito ay doon sa nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak. Yes. Kailan ba niluwalhati si Kristo? Mga kaibigan, kasi, Ama, luwalhatiin mo ako sa lupa. Yes. Kailan ba siya niluwalhati ng Ama? Mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Hindi ba, nang umakyat sila doon sa bundok, doon niluwalhati si Kristo, sabi ni Pedro, na kami ay umakyat sa bundok, niluwalhati si Kristo ng kanyang Ama. Di ba sahin natin, mga kaibigan? Yes. Baka sabihin ng mga kapatiran, wala naman talatang binabanggit si Padre Ariel. Gumagawa na naman ito ng kwento. No? Pakinggan niyo, mga kaibigan. Sa una, 2 Pedro 1, at ang bersikulo po ay 16. Ito, karangalan to, tinanggap ni Kristo. Yes. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Kristo, kundi kami ay naging mga saksi, nakakita ng kanyang karangalan. Yung karangalan pala ito, Pastor, yung Yes. karangalan ni Aaron. Yes. Hindi galing sa kanya yun eh. No? Yung karangalan naman ni Kristo, hindi galing sa kanya. Saan galing yung karangalan? Nakita ng mga apostol, tuloy. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian nang dumating sa kanya ang isang tinig na mula sa marangal na kalwalhatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Saan ito? Tuloy. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Yung nasa bundok pala sila, tumanggap pala si Kristo ng kalwalhatian, ng karangalan. Yes. Yung karangalan ba't kalwalhatian? Sa kanya ba yun? Sa Ama yun. Amen. Tinanggap niya yun nang umakas na sa bundok. Kaibigan, niluwalhati siya kasi gaganapin niya na yung kamatayan. Kaya nga nandun na si Moises sa si Elias eh. Yung visualize mga bila nakikita ni Pedro. Panginoon, hindi pwede mangyari ito. Tatayo kita ng tabernakulo para hindi ka mamatay. No? Doon sa nakatanggap ng kalwalhatian at karangalan. Kanya ba kalwalhatian? Hindi. Mga kaibigan, paano yan? Sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ko. No? Ama, niluwalhati kita sa lupa sa pagganap ko ng iyong mga gawa. Yes. Amen. Sa lupa, mga kaibigan. Doon pala sa tumanggap ng karangalan, Yes. doon sa bundok, mga kaibigan. At yung karangalan at kalwalhatian na yun, hindi galing sa kanya yun. Niluwalhati siya ng Ama. Kasi ang Ama, siya ang Diyos ng kalwalhatian. Yes. Mga Amen. kaibigan. So, tuloy natin. Okay. Baka ma-miss nila yung sinabi mo lang na inanwin siya eh. So, baka mabitin yung Sa Gis 38 Yes. ng gawa, pakinggan nyo. Huling talata, mga kapatid. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng Diablo. Yes. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. So ito pala si Jesus sa taga Nazaret, pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo Thank you, Lord. at ng kapangyarihan, mga kaibigan. May nagpahid po kay Jesus. Hindi pinahiran ni Jesus sarili niya. Nagpakababa nga si Jesus sa kanyang sarili.
No? Hinubad niya, mga kaibigan, sabi doon, pag siya bagamat nasaan yung Diyos, hinubad niya ito, nagpaababa sa kanyang sarili. Nang nagpaababa siya sa kanyang sarili, binigay siya ng Diyos ng karangalan at kaluwalhatian. Yes, amen. Mga kaibigan at mga kapatid. So, purihin ng Diyos, mga kaibigan, no? Overtime na po tayo at yung ating cellphone, malulubot na rin. No? Pagpalain po tayo ng ating Diyos Ama, mga kaibigan. Pagka meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong. Tatalakayin po natin sa susunod po na linggo. Yes, amen. Ang ating po ang biyaya at kapayapaan, bigay po natin ang huling pananalita sa ating Pastor Jeff. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Salamat, Brother Aljon. Ang Diyos na po ang magpala sa iyo. Marami po. Alam ko na sa maliit at napaka-humble nating simula ang Apostolic Back to the Bible. Aksidente lang po ito na itatag. Pero alam ko na marami pong natutunan. Sa mga kapatid namin na naniniwala sa monotheism, alam ko na kahit papano ay may mga sumasanga na at namumulat sila. Ako, masaya na ako, mga kapatid, kahit hindi man tayo magkasama dito sa isang church, at least ang aral natin parihas. Yun lang po ang layunin namin. Isang araw, magkita-kita din tayo doon sa ipinangako ng Diyos, doon sa langit. Purihin ng Diyos. Salamat, Brother John. Amen. At pagpalain po tayo lahat, mga kaibigan. At tayo po muli magkita-kita kay Pastor Jimmy Estomago, no? Bukas, no? At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at sumating po ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos, mga kaibigan. Kung meron po tayong tanong, i-comment lang po natin, talakayin po natin yan. Please kami sa sa susunod na linggo, mga kaibigan. At yung mga oneness, kung meron silang tanong, sasagutin po namin live yung mga kaibigan sa linggo. Palain po tayo ng ating Panginoon Diyos, mga kaibigan. So, okay. Magkapalan mo sana tayo kaso taga saan si Jesus? May tanong si Gary Espanya Bahala. Justin Mar Dasoy, makakapagligtas ba ang mabuting gawa o lubos lang na panampalataya? Ba, natalakay mo na naman. Naganda itong tanong ni Brother Justin. No? So, susunod na linggo, sagutin natin yung tanong ni Brother Justin. Kasama natin ito sa GC, no? Makakapagligtas ba? Ang tanong niya, makakapagligtas ba ang mabuting gawa o lubos lang na panampalataya? Magkasama ito yung panampalataya at mabuting gawa, mga kaibigan. So, sagutin natin yan. Taga saan si Jesus? Gary Espanya Bahala. So, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Sumating pong biyaya,